Kakapasok lang, Pres Marcos, Pastor Kibuloy, absuelto, Robin Padilla, Sen Aimee versus Trillanes Hontiveros. Aba, talaga nagkakainitan ngayon, no? Talagang nabalitaan natin ang mga senador na hindi umayon sa gustong mangyari ni Honti, no? So, etong balitang ito, itong videong ito, nabibigyan natin ng reaksyon at papanoorin. Ito po ay nagbula kay News Files. Siyempre, ilalagay ko po sa description box ang kanilang link. At kung gusto nyong makapanood at madinig ang mga balita na hinahatid ni News Files, punta lang po kayo sa kanyang channel. Kasi siyempre dito, kung gusto nyong makapanood ng reaction video sa mga balita na ating tinatalakay, punta kayo rito sa Tunay na Kritiko. Siyempre, ito yung lingkod na si BT. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ikaw ay inosente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Tama naman. Hindi lang 7 million of KOJC member ang kumukontra kay Senator Risa Hontiveros dahil tila pati mga kasama niya sa Senado ay nagbitaw na ng suporta sa kanyang nais na pabagsakin ang nag-iisang platform sa SMNI na lumalaban sa mga teroristang NPA at ang nag-iisang media na sumuporta sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Apat ang senador ang napabalita at umaming nag-oppose at humiling na ibasura ang warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy, sina Senator Bongo, Senator Aimee Marcos, Senator Robin Padilla at Senator Cynthia Villar. Samantala, si dating Senador Antonio Trillanes IV ay nagbabala tungkol sa pagtatangka ng ilang senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong taong to, talagang hindi mo maaasahan yan. Kumbaga, kilala natin siya since day one. Alam natin yan. Hinding-hindi yan sasang-ayon at siguradong kokontra yan. Lalong-lalo na kapag usapang Duterte ang usapan. Siguradong hindi niyo siya mapapapayag. Ganyan yan. Napigilan ang pag-aresto ng kanyang espiritual na tagapayo na si Apollo Kibuloy. Dagdag pa ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nanawagan siya sa publiko na suportahan ang panawagan ni Senador Risa Hontiveros para sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Sandali lang, no, may napapansin ako kay sir. May tanong lang po ako sa inyo, sir. Nung pandemic po kaya, nakita niyo siya? Hindi, mga katunay, tanong lang tayo rito. Kumbaga, gagawin natin yung kalye survey. So, eto naman, sa mga katunay survey, sa mga comment survey naman tayo. Nung nagkaroon ba ng pandemic dito sa Pilipinas, no, nung, di ba, pumasok yung, alam nyo na kung anong sakit yun. Nakita nyo ba itong taong ito? Nakita nyo ba siya na tumulong sa atin? Nakita nyo ba siya na may ginawa para ang mga taong nawalan ng hanap buhay noon masolusyonan, mabigyan ng ng mga tulong? Nakita nyo ba siya noon? Ako parang hindi. Kayo mga katunay, syempre malay nyo kayo nakita nyo siya. Sa gitna ng aligasyong pagsisikap ng ilang senador na pro-Duterte na baliktarin ang kanyang rekomendasyon upang labanan ang ganitong kilos, hinihiling ni Trillanes sa publiko na sumuporta kay Senador Risa Hontiveros sa kanyang panawagan para sa pag-aresto kay Kibuloy. Kumakalap naman ngayon ng pirma si Senator Robin Padilla para tuluyan ng iatras at ibasura ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. 7 araw ang ultimatum sa senador para makakuha ng sapat na pirma. Desidido si Senator Robin Padilla na baliktarin ang motion ni Senador Risa Hontiveros na ipasight in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang kapartido na si Senator Francis Tolentino, kumakalap ngayon ng pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest which is also legal. Tinutulan kahapon ni Kaya lang naman talaga sa akin, para sa akin, kaya lang naman talaga si Kibuloy ay talagang tinututukan nila. Meron sila talaga na gustong maipaluwa
o maipasuka kay Kibuloy. Yun lang yun eh. Kasi kung si Kibuloy ay walang koneksyon sa mga Duterte, sa tingin nyo ba is pag-aaksayahan pa ng oras si Kibuloy dyan sa Senado? Pag-aaksaya, hindi na yan. Baka nga sa korte na lang yan eh. 'Di ba? Siguro yung mga nagrereklamo doon na lang dadalhin yan. Kaya lang naman talaga napapag-initan si Pastor Kibuloy. Alam naman natin is sanggang dikit siya ni FPRRD. Lahat ito ay suma total, doon lang lahat. Hindi naman kasi tayo tangay. Nakikita natin ang tunay na motibo, ang tunay na dahilan kung bakit talaga napag-initan si Kibuloy. Oo, sige. May mga kinakaso sa kanya. Oo, sige, may mga nagrereklamo sa kanya. Yung mga reklamo na yon kay Kibuloy o yung mga gustong ikaso kay Kibuloy, hindi na trabaho ng Senado yon. Diba? Iba ang trabaho ng Senado. Ang ganyang klase kasi kaso ni Kibuloy is sa korte yan. Sa korte pinag-uusapan yan. Ngayon, kaya lang pinag-uusapan yan dyan, kaya dinadala yan dyan, dahil may gusto pa silang mahukay. Sino lang naman ang mga taong humuhukay kay Kibuloy? Kundi alam natin, yung mga antay, yung mga ayaw sa mga Duterte, yung mga kalaban talaga, yung kumakalaban sa Duterte, yun lang naman talaga ang talagang pumipiga kay Kibuloy. Kaya medyo basang-basa na natin itong istoryang ito. Senator Padilla, ang pagpapakontempt kay Kibuloy, kailangan niya ngayon ng pirma ng mayorya ng 40 na miyembro ng Senate Committee on Women and Children o 8 senador sa komite. Si Senator Amy Marcos naman ay agad na kumampi kay Senador Robin Padilla. May makukuha pa raw silang ibang senador. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para ipaatras itong contempt order kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go at Senator Cynthia. Ikatlong beses lang hindi dumalo sa hearing ng Senado si Kibuloy kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos. Alam naman pala nila na ginaganon sila ni Kibuloy is bakit ngayon lang sila nagsalita. So sasabihin dyan, kasi nung panahon ni FPRRD hindi sila makapagsalita, ngayon lang talaga sila nagsasalita. Ba't hindi kayo nagsalita nung panahon ng eleksyon? Nung panahon na ayos ang unity team? Bakit kayo nagsasalita ngayon kung kailan alam nyo na nagkaroon ng problema ang unity team? At bakit kayo nagsasalita ngayon kung kailan ginigisa ang mga Duterte, kung kailan pinag-iinitan, kung kailan sila binabanatan ngayon? Bakit bigla kayong nagsalita ngayon? Bakit bigla kayong tumistigo ngayon? Ang daming panahon na dumaan simula nung natapos ang eleksyon. Bakit ngayon lang kayo nagsalita? Yun yung gusto ko maging katanungan sa kanila. Bakit ngayon pa nila sinabay kung kailan mainit ang iringgihan na nangyayari? At kung kailan alam nila na nagna-number 1 ang mga Duterte sa mga surveys, saka sila nagsalita. Saka sila bumabanat kay Kibuloy. No, hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy. Kung may kaso si Kibuloy, karapat-dapat talaga siyang maparusahan. Pero kung siya naman ay inosente, karapat-dapat niya din naman ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero lahat ng ito ay dapat sa korte idinidesisyon, hindi dyan sa Senado. Uyog ang ginagawa kay Kibuloy. Meron na sa Senado, meron ding pagdinig sa Kamara. Kaugnay naman ang isyu ng paglabag ng prangkisa ng Sunshine Media Network International na pagmamayari ni Kibuloy. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Magulo ito, kaya nagugulat kami. Ba't naman sabay-sabay may kumukuyog ba? Nakarating na kay Senator Juan Miguel Zubiri ang pangalap ng pirma ng suporta kay Kibuloy. Ayaw daw pangunahan ni Zubiri ang desisyon ng komite dahil may nag-object. Hindi agad mahihiling ni Senator Risa Ontiveros kay Senator President Juan Miguel Zubiri na mag-issue ng arrest order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero dapat pirmado ito ng 8 o 14 na miyembro ng komite para mabasura yung contempt ruling ni Ontiveros. Pero kung hindi, tuloy ang paghiling na arestuhin si Kibuloy. Kaya naman may panawagan si Ontiveros sa mga kasamahan, manindigan kasama ang ating mga kababayan. Biniktima ni Kibuloy para isustain yung pag-cite sa kanila in contempt para ma-follow up ko sa Senate President na paapirin na siya dito. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na ibasura na ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Isulat ang inyong reaksyon at komento.
Oo, pero masyado namang Si Robby, diretsahan yung Senator. kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, oh. Masyado naman panghuhusga yan. Isa ka dun, eh. Oo. Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan, democracy. Democracy. Si Robby, no? Senador, parang Jefrox pa din. Di pa rin nawawala yung pagka-bad boy, eh. Akong mga, katulad nung kinausap ko si Ma'am Risa, meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, ano niya, basta sinalungat niya yung sinabi na, yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am Risa na para sa akin, yun ang sinabi sa akin ng, ng imam ko eh. Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito. Bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng 1 minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to. Ito ang aking paniniwala. Buong paggalang sa'yo. Hindi ako yung klase ng tao na mag-grandstanding sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa. Aagawin ko sa kanya. Hindi ko ayokong mang sapaw dito. Kapag meron ng tinatanong kayo sa aking media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang-agaw. Hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Alam naman natin kasi ang SMNI, di ba, yung kay Kibuloy, is pinahintulutan niya talaga na yung channel na yan, ang SMNI talaga, is talagang kumukundi na sa mga rebelding grupo. No, alam naman natin yan, napapanood natin. No, pinaglalaban talaga nila kung ano yung gusto nilang ipaglaban. Di ba? Tsaka dyan, talagang nilalabas lahat ng mga katiwalian. No, talagang binabanatan talaga nila kumpara sa ibang channel, kumpara sa ibang istasyon, no, na limitado silang magsalita. Kaya yung iba is nakikinig talaga sa SMNI. Uy, kailangan namin yung SMNI kasi iba sila eh. Kumbaga yung update talaga sa Pilipinas is nalalaman natin. Tsaka kung sino ba yung mga loko-loko, yung mga alitap-tap na umaaligid. Diba? Kaso nga lang is dahil sa ganun na ginawa nila, na ganyan ang nangyari sa kanila. Minsan kasi pag gumagawa ka ng tama o para sa mga mamamayan, ikaw pa yung lalabas na masama. Parang ganun yung nangyari sa kanila. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Sa korte. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi naman to. Loko si Robby, kala mo lasing magsalita. Napakalaking bahagi ito. Para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya. Para sa akin, Senator, hindi yun ang dyan eh. Kumbaga, may iba pa silang punto dyan. May gusto pa silang hukayin dyan eh. Dahil nga uulitin ko, kung si Pastor Kibuloy
ay walang koneksyon sa mga Duterte, hindi para makarating pa dyan si Pastor Kibuloy sa Senado. Hindi na makakarating yan dyan. Sa korte na lang yan. Kumbaga, baliwala na yan. 'Di ba? Pero ito is nakakarating. Kasi ang problema ni Kibuloy, ang mga ikinakaso kay Kibuloy, hindi naman problema ng bansa yan. Kung meron man siyang binibintang sa kanya na ganto, ganyan, 'di ba? Is, anong epekto sa atin? Personal na problema yan. Personal na problema nila yan. Hindi yan personal na problema ng bansa. 'Di ba? Na dapat nilang pag-usapan. Kaya may puntos naman din si Senator Robin, no? Eto, nagustuhan ko yung sinasabi ng Senator Robin, no? Na siguro kaya din napapag-initan si Pastor kasi nga is isa siya, yung channel niya ganito is kumukundi na sila, no? Doon sa mga alam natin na kumakaliwa. Talagang ang mga inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganong klaseng ano. Kasi democracy tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Ontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo. Tayo, may kanya-kanyang karapatan. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng hiwalay yun. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Diba? Ng judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos ba sa aking palagay. Yun. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung, napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Tama. Sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Tama. Diba, siguro, pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Ontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News Files at syempre natunghayan natin si Senator Robin Padilla. Ayan malinaw na kanyang pinaliwanag. Tama nga naman, ang kaso ay nasa DOJ na. Ngayon kung talagang may kasalanan si Pastor Kibuloy is doon na lang litigation, doon na lang problemahin yan sa korte. Hindi na dapat trabahuhin yan sa Senado o kahit saan pa dahil magastos lang
'Di ba? Hindi naman po kasi problema ng bansa yan. Sana naman po magising naman tayo. Huwag na nating personalin, 'di ba? Kayo nanonood kayo ng ng Bobby Ortega siguro. Walang personalan, trabaho lang, ba? 'Di ba? Kaya ipaubaya nyo na lang sa DOJ. Alright? Dahil marami pang problema ang Pilipinas na dapat yung pag-usapan dyan. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.